Itong tatandaan mo, Sandra. Darating ang araw, ipapakain ko sa iyo mga sinabi mo. Pagkawala niyon ay galit na lumabas ng silid ang binata. Bagamat hindi nakakakita, taas nung umingo si Sandra. Hindi ako patatangay sa matatamis mong salita. Randy Adrales? Dama ni Sandra ang masuyong haplos sa kanyang pisngi. Maging ang pagsayad ng maingat na bagay sa mga labi niya, alam ng dalagang hindi pa naginip lamang. Gayunpaman, hindi nagpahalata ang dalaga na gising siya. Ngunit nang dumiin ang mainit na bagay sa kanyang mga labi, bahagya siyang napaungol. Nailayo ni Randy ang mukha sa nakapikit na dalaga. Bahagya itong naparunok at wari nag-iisip kung itutuloy ang sinimulan na. Nang hindi na muling kumibo si Sandra, muling natokso ang binata na ilapat ang mga labi sa mga labi niya. Lihim na napasinghap ang dalaga. Ngayon, sigurado na siyang si Randy ang nangangahas sa mga labi niya. Gusto niya itong itulak. Hindi siya dapat patangay sa mainit at mabangong hininga nito na tumatama sa kanyang mukha. Hindi siya dapat patangay sa damdaming unti-unting nabubuhay sa kanyang dibdib. Ngunit nang minsan pang dumiin ang halik nito, hindi napigilan ng dalaga na huwag ibuka ang mga labi upang magprotesta. Wag! Pagkakamaling nagawa niya. Nakapasok ang munting dila nito sa loob ng kanyang bibig. Naglumikot ito roon at waring may nais sa gilapin. No! Ngunit utak na lang ng dalaga ang tumututol. Nang magsimulang gumalaw ang mga labi ni Randy sa mga labi niya, tila may sariling isip iyon na ginayang ginagawa ng binata. Ang isang kamay ni Sandra na walang dextrose, tila nalulunod sa paghahanap ng makakapitan. Napayakap siya sa batok ng binata, tila wala sa loob na nakabig pa itong papalapit. Napaungol si Randy sa kanyang ginawa, waring lalo lumakas ang loob nito nang sa ginagawang kapusukan. Ang mga labi ng binata ay patuloy na umangkin sa mga labi niya, habang isang palad ito'y nagsimulang dumama sa katawan ni Sandra. Nang maramdaman ng dalaga ang palad ni Randy na dumarama sa kanyang dibdib, tila siya nagising sa saglit na pagkakaidlip. No! Pabigla niyang naitulak ang binata. Get out of my room! Ngulyaw niya kahit hindi nakikita si Randy. Napabuntong hininga ang binata. Calm down, okay? Lalabas ako. Pero kung may kailangan ka, tawagin mo ko. Dahil may benda ang mga mata, hindi nakita ni Sandra ang matamis ng ngiti sa mga labi ng binata. Waring siyang-siya ito sa kakatapos lamang na paglalapat ng mga labi nila. Sir, yung nakalap ng mga inutusan kong tao. Wika ni Neil, isa sa mga tauhan ni Randy. At ayon sa mga pulis na nag-imbestiga sa 3 lalaking na baril mo, si Attorney Bonifacio ang nag-utos sa kanila na patayin si Sandra Valmadrid. Napatango-tango si Randy at sumulap kay Sandra na matamandeng nakikinig. Ano ang dahilan ni Attorney Bonifacio para gawin yon sa akin? Abogado na ng lolo't lola ko ang lalaking yon. Lingid sa kaalaman ninyo, Miss Valmadrid, malaking halaga ng pera ng kumpanya ang naipatalo ni Attorney Bonifacio sa kasino. At para pagtakpan yon, ginulo niya ang pagpapatakbo sa textile mills. Lihim na sinulsulan ng mga tauhan na magwelga para malugi ang kumpanya. Nang hindi ito nagtagumpay, kumuha ng mga taong papatay sa iyo para tuluyan kang iligpit at maitago ang kanyang lihim? Ngit-ngit na nakuyom ni Sandra ang kamao. Minsan pa siyang nagkamali ng pagtitiwala sa isang tao. Nasaan ngayon ang abogadong yon? Tanong ng dalaga. Nakakulong na siya at sinampahan ng kaso ng papa mo? Sa sandaling gumaling akong uusig sa kanya. Ang nakikinig na si Randy ay napailing. Dama nito ang katigasan ng dalaga. Nang magpaalam na si Neil na natili ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, gusto kong makausap ang doktor. Maya-maya ay wika ng dalaga. Bakit? Gusto kong alamin kung kailan tatanggalin ang benda sa mata ko? Gusto kong makatiyak kung makakakita pa ako. Marami akong dapat harapin paglabas ko sa ospital na to. Napabuntong hininga si Randy. I told you, inaayos ko na mga bagay na dapat mong harapin. And I told you tigilan mo lang pakikialam sa buhay ko. Hindi napigilang bulyaw ng dalaga. Naiiling na tumayo mula sa silya ang binata. And I told you, nang masangkot ako sa buhay mo, ginulo mo rin ang buhay ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ako sa tabi mo. Yun lang at tumabas na ng silid niya si Randy. Ngit-ngit na pinagsusuntok ni Sandra ang unan niya. Damn you, Randy. Huwag mo kong sasanayin na laging narihan ka. Ayokong umasa. Mahinang tawag ni Luis sa nakahigang si Sandra. Sino yan? Napakapa ang kamay ng dalaga sa babaeng alam niyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. It's Luis, ang asawa ng papa mo.
Ginagap ng babae ang kamay niya. Bakit ho? Anong kailangan ninyo sa akin? Kinakabahang tanong ng dalaga. Dinadalaw kita, iha. Isa pa gusto sana kitang makausap. Bagamat may sama siya ng loob kay Rodel ngayong narito ang asawa nito, hindi mapigilan ni Sandra ang huwag kabahan. Ano ho ang pag-uusapan natin? Sinabi sa akin ni Rodel na masama ang loob mo sa kanya dahil sa hindi niya pagtanggap kaagad sa'yo. Sa malamig na tinig ni Luis, hindi maunawaan ni Sandra kung bakit tila hinahaplos sa malamig na kamay ang kanyang puso. Napasigok ang dalaga. All my life, natanggap kong wala akong ama. Pero nung malaman kong buhay pa pala siya kahit ayaw ko, nabalot ng pananabik ang puso ko. Kahit natatakot ako noon na humarap at magpakilala sa kanya, ginawa ko. Sa kubling bahagi ng puso ko, naroon ang pag-aasam na kapag nagkita kami, ayakapin niya ako. Tuwing nga ang kinin bilang anak. Pero nang i-reject niya ako at tawaging impostor, yun ay yatang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Saglit siyang tumigal sa pagsasalita. Hinayaang lumaya ang kimkim ng sama na loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Tuluyang nalusaw ang pusong ina ni Luis. Hinaplos ang buhok ng dalaga. Sandra, iha, nakikiusap ang papa mo, patawarin mo siya sa pagkakamali niya. Kung lalawakan mong pangunawa mo, natural lang ang naging reaksyon niya. Sa buong panahon ng aming pagkasama, pinilit niyang maging isang mabuting ama at asawa. Hindi niya inaasang bigla-bigla may anak pala siya sa labas. Yeah, I understand that. Kaya lang hindi ko rin mayaalis sa sarili ko ang magdamdam. Paano kung di ako na-aksidente? Hindi pa niya marirealize na anak niya akong talaga? I doubt it, iha. Knowing him, napakabait niya sa anak. At alam ko, nadama ko na mula nang malaman niyang may anak siya sa ibang babae, labis siyang naligalig. Lately lang niya inamin sa akin na may gabing hindi siya makatulog dahil nasasabik siyang mayakap ka't ang kinin bilang anak. Muling napahikpi si Sandra. Ayaw man maniwala ng utak niya, ang kanyang puso'y nagdidikta na paniwalaan ang sinasabi ng mabait na babaeng kaharap. Nasaan ho siya? Nasa labas siya, iha? Naghihintay na patawarin mo. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang mayakap. Tuluyang lumambot ang puso ng dalaga. Napangiti naman si Luis bagamat naiiyak pa rin ito. Sandali lang, iha. Tatawagin ko siya. Nang humakbang patungo sa pinto si Luis, napagsalikop ni Sandra ang mga kamay. Bigla ang pagbaha ng pananabik sa kanyang puso na mayakap ang ama. Sandra? Papa? Yes, iha, ako nga. Napahakbang si Rodel palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Oh, Papa! Giranti niya ang yakap nito. Sa lumipas na ilang saglit na puno ng katahimikan ang silid na iyon. Mga impit na hikbilang ang maririnig. Ilang saglit na pinalaya na mag-ama ang pananabik sa isa't isa. Salamat, Sandra. Salamat. Madamdaming wika ni Rodel nang kumala sa pagkakayakap sa anak. Salamat din, Papa. Natanggap na ninyo akong anak. Tanggap ka rin ng mga kapatid mong lalaki. Si Charmaine lamang ang hindi pa. Pero pangako, iha, sooner or later, matatanggap ka rin niya. Nakangiting wika pa ni Luis. Kilala ko ang anak kong yon. Malambot din ang kanyang kalooban. Ang nakamasid na si Randy ay lihim na napabuntong hininga. Siya kaya, kailan matatanggap ni Sandra? Iho, kahit tanggap na ako ng anak ko, hindi ko pa rin masasaklawan ang kanyang damdamin. Kung may problema kayo sa ngayon, ikaw ang makakalutas noon. Malumanay na wika ni Rodel kay Randy. Kinausap ito ng binata upang hingi ng permiso sa balak na nabuo sa isip kung paanong paamungin si Sandra. Ang pagpayag lamang ninyong hinihingi ko. Gusto kong ako ang mag-alaga sa kanya habang hindi pa siya nakakakita. Gusto kong maramdaman niyang tapat ang pag-ibig ko sa kanya. Saglit pang tinitigan ng matiim ni Rodel ang binata. Gusto kong maniwalang totoong pag-ibig mo sa anak ko. Hindi lang isang beses mong ipinain ang sarili mong buhay para iligtas siya. Ngunit hanggang saan kayang pag-ibig na yon? Ano ang ibig ninyong sabihan? Walang katiyakang makakakitang mali si Sandra, hindi ba? Paano kung tuluyan siyang mabulag? Nanatili niyang tanong si Rodel. Ngumiti si Randy. Nakanda akong alagaan siya habang buhay, Mr. Valmadrid. Matapat na tugon ng binata. Sukat tooy napangiti si Rodel. Salamat. Naniniwala ko may palabra de honor ka. Pagkaway nagkamay ang dalawang lalaki. Bakit? Ikaw ang sumundo sa akin? Angel ni Sandra kay Randy. Araw ng paglabas ng dalaga sa ospital dahil pinayagan siya ng doktor na sa bahay na lamang magpagaling. Babalik na lang siya sa araw na tatanggalin ang benda ng kanyang mga mata.
At upang masimulan ang pakikipaglapit sa pamilya ng kanyang ama, pumayag siya sa paanyaya ni Rodel na sa bahay nito siya magpagaling. Ako na nagpresenta sa papa mo. Naghahanda sila para sa pagdating mo sa bahay nila. Kaswal na tugon ni Randy. Lumapit ito sa kanya at inalayan siya sa braso. Ano ba? Baka madapa ka. Hindi mo kabisado kung nasa ng pinto? No, hindi ako inutil. Kaya ko makarating sa pinto. Pagkawi ka nun, humakbang na siya pagawi sa inaakalang pinto. Zandra, mababangga ka sa... Napatutop sa noo ang dalaga nang bumangga ang noo niya sa malapad na kahoy. I told you, hindi mo kabisado kung nasa ng pinto. Galit na lumapit si Randy sa kanya at walang babalang hinawakan siya sa braso. Ano ba? Kaya ko sabing, shut up! Gigil na bulyaw ng binata at sabaritan siyang giniya pagawi sa pinto. Walang nagawa ang dalaga kundi sumunod dito. Lihim siyang nangilagal sa mga otoridad na tinig na ginamit sa kanya ni Randy. Ang tagal naman ng biyahe natin. Ang alam ko'y malapit lang ang bahay ng papa sa ospital na kinaroroonan ko Wika ni Zandra na makadama ng pagkainip sa tagal ng biyahe nila ni Randy. Walang sagot mula sa binata. Nanatili lang tong tahimik habang nagdadrive. Randy? Bakit? May angil pa rin ang tinig ng binata. Ang sabi ko, malayo pa ba? Baka naiinip na si papa at ang iilan sa kapatid ko. Umungo lang si Randy at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Randy, ano ka ba? Nangako ko'y papa na sa kanila ako tutuloy. Nakausap ko na siya kaninang umaga. Alam niyang di ka natutuloy sa bahay niya. What? Humingi ako ng permiso sa kanya na doon itutuloy sa bahay bakasyonan ko sa probinsya. Sariwa ang hangin at tahimik. Tamang-tama para sa pagpapagaling ng mga sugat mo. Tamang-tama rin yon para umaliwalas ang takbo ng utak mo. Anong ibig mong sabihin? Bahagya siyang kinabahan sa timbre ng boses ng kausap. Ang ibig kong sabihin, bibigyan kita ng pagkakataon na kilalanin ako. Saka nito ibinilit sa kalsada ang sasakyan. Bagamat nagulat, umiril pa rin ang katarayan ng dalaga. No! Ibalik mo tong kotse? Kailangan sa bahay ng papa ako magpagaling. Nagilap ng kamay niya upang hawakan ito sa braso. Buo na ang desisyon ko. Doon ka magpapagaling sa bahay ko? Hindi pinansin ng bata ang pagtantang ng sa braso nito. Kapag hindi mo ibinalik itong kotse, sisigaw ako. Babala ng dalaga. Sumigaw ka. Para sabihin ko sa'yo, bukod sa saradong-sarado tong kotse ko, sa kasalukuy nasa liblib na tayong lugar. Baku-bako ang kalsada at walang kabahayan. Bukod doon wala ring tao o sasakyang dumaraan. Kaswal na wika ng binata. Natigilan si Zandra. Bagamat hindi niya nakikita ang paligid na isip niya, baka nga totoo ang sinasabi nito. Hayop ka? Kidnapping tong gagawin mo. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin, basta't sa akin ka sasama. Ang kapal din naman ang mukha mo. Para lang matiyak na mapapaibig mo ko, kahit sa pilitan isinama mo ko. Siguro'y talagang malaki ang paghahangad mo sa kayamanan ko, no? Sukat sa sinabi ng dalaga, lalong dumain ang tapak ni Randy sa gasolina ng kotse. At dahil baku-bako ang kalsadang dinaraanan nila, nagkabangga-bangga si Sandra sa loob ng sasakyan. Wala siya nagawa kundi takot na isiksik ang sarili sa pinto ng kotse. Come, magpahinga ka na sa magiging silid mo. Wika ni Randy na masuyong inalalayan sa braso si Sandra. Dahil batid ng dalaga na hindi niya kabisado ang bahay na kinaroroonan, hinayaan na lamang niyang akayin siya nito. Sumalubong sa ilong ng dalaga ang mabangong air freshener na nakakalat sa loob ng silid na pinasok nila. Nadama din niya ang malamig na hanging dulot ng bukas ni aircon. Nasaan na ako? Ito ang magiging silid mo, at kahit hindi mo to nakikita natitiyak kong magugustuhan mo to. Iginiya nito ang dalaga papunta sa pabilog na kama. Pakapakapang naupo si Sandra nang maramdaman niya nasa tabi na siya ng kama. Kaninong bahay to? Ito ang bahay bakasyonan ko. Pinatayo to ng mama at papa ko bago sila umuwi sa Cebu. Naupo si Randy sa tabi niya. Napakislot si Sandra at nailayo ang brasong nakadikit sa braso nito. Naiiling na napabuntong hininga ang binata. Ayokong isiping natatakot ka sa akin dahil alam kong hindi yun totoo. Gusto ko lamang isipin na naiilang ka lang. Anyway, kung talagang hindi ka pa handa na magkadikit man lamang ang mga balat natin, iiwanan na muna kita. Ihanda ko lang ang hapunan natin. Pagkaway tumango ang binata, nagtungo sa pinto.
Nang marinig ni Sandra ang paglapat pasara ng pintong nilabasan ni Randy, saglit siyang nakiramdam kung nag-iisa na lamang siya sa kaniyang silid. God, ano bang gagawin ko? Ayoko maniwala sa kanya, pero iba na naman ang sinisigaw ng puso ko. Hinaing ng isip ng dalaga. Sa kalitohang nadarama, ipinasya ni Sandra na saglit ipahinga ang sarili sa malambot na kama. Ilang saglit pa ay tuloy na siyang naidlip. Masusuyong haplos sa kanyang pisngi ang gumising sa kamalayan ni Sandra. Randy, I am glad you're awake. Nakaluto na ako ng hapunan. Halika na sa komedor at nang makakain ka. Nang maramdaman niyang inaalalayan siya nito sa pagbangon sa kama, minsan pa siyang napaigtad at napalayo rito. Huwag mo kong hahawakan. Kunwari ay galit niya pang wika. Hindi dapat mahalata ni Randy na lalo siyang natataranta sa mga hawak nito. Kailangan kitang alalayan patungo sa komedor. Galit na wika ni Randy. Pagkaway walang babalang muli nitong hinawakan sa braso ang dalaga at giniya patungo sa komedor. Walang nagawa si Sandra kung hindi ang sumunod sa paghakbang nito. Nagustuhan mo ba ang luto ko? Paismed na binitawan ni Sandra ang kubyertos bago siya uminom. Masarap, pwede na. Napangiti si Randy kahit pasarkastiko ang tugon ng dalaga. Bukas ipapasyal kita sa tabing ilog. Sariwang hangin at malinis ang tubig doon. Kung gusto mo po pwede kang maligo at huwag ka nang mag-abala. Hindi ako interesado. Pagkawi ka nun umakmang tatayo sa silyang dalaga. Sandali! Napabilis tuloy ang paglapit ni Randy sa kanya. Baka mabangga ka na naman. Inalalayan siya nito pabalik sa kanyang silid. Walang kibong sumunod siya sa paghakbang nito. Parang gusto niyang mag-enjoy sa atensyong ibinibigay sa kanya ng binata. Unang gabi ni Sandra sa isang lugar na bukod sa hindi niya alam kung nasaan, ang isiping naroon lang sa paligid si Randy, labis na bumabalisa sa kanya. Paano kung mamayang tulog na ako, ipasukin na naman ako ng lalaking iyon? Paano kung pilitin niya akong gawa ng masama? Paano ko lalaban sa lakas niya? Ang mga katanungang iyon nagsusumiksik sa isip ng dalaga. Mahinang click ng pintong binuksan ang narinig niya. God, narito na siya. Gayon pa may hindi siya gumalaw sa pagkakahiga at nagkunwaring tulog. Naramdaman niyang paglundo ng kama, tanda na naupo na ito sa gilid noon. Sandra? Hindi siya kumibo sa pagtawag nito. Narinig ng dalaga ang pagbuntong hininga ni Randy. Sleep well, my love. Tsaka isang mabilis na halik sa mga labi niya ang ginawa nito. Nagulat man hindi nagpahalata si Sandra hanggang maramdaman niya ang pagtayo nito at muling paghakbang patungo sa pinto. Nakadama ng kahungkagan ng dalaga nang marinig niya ang paglapat ng pinto. Wala na si Randy. Iniwan na siya. Lalo pang naging mailap ang antok sa dalaga. Ano kaya kung nahiga sa tabi niya si Randy? Ano kaya ang gagawin niya kung ginawan siya na masama nito? Good morning! Breakfast in bed! Masiglang wika ni Randy nang pumasok ng silid ni Sandra ng umagang iyon. Anong oras na? Tanong ng dalaga na muling nakiramdam sa paligid. Kanina pa siya gising bagamat hindi siya lumalabas sa kanyang silid. 9:00 na. Kumain ka na para mainom mo na ang mga gamot mo? Pagkawi ka noon naupo ito sa tabi niya at sinimulan siyang subuan. Ano ba? Ang ilarito. Masarap tong luto ko. Kumain ka para lumakas. Sa sumunod na sandali, naging mapilit ang binata sa pagsubo sa kanya. At ayaw man ng dalaga, hindi niya mapigilang kiligin sa mga gesture na yun ni Randy. Kahit di niya nakikita alam ng dalaga, malinis at maaliwalas ang paligid na kinaroroonan nila. Sa gawing kanan mo may ilog. Dito sa gawing kaliwa may puno ng mangga na hitik sa bunga. Sa dakong itaas maraming ibon at paru-parong lilipad-lipad. Pagdidescribe ni Randy sa kinaroroonan nila. Napabuntong hininga si Sandra. Sa pagpapaliwanag ni Randy parang nakikita niya ang paligid. At bigla, nahiling niyang sana'y nakakita siya para ma-enjoy ang kagandahan ng lugar na kinaroroonan. Malinis ang tubig sa ilog. Gusto mong maligo? Ayoko. Paangil na tugon ni Sandra. Minsan pa niyang pinigil ang sariling patangay sa mabait na tinig. Dama ng binata, nagpipilit siyang iwasan ng maging malapit dito. Sige, kung ayaw mong maligo, dito na lang tayo sa tabi ng ilog. Makakabuti sa iyong makalanghap ng sariwang hangin. Gabi na naman. Ayaw patulugin si Sandra ng kung ano-anong alalahanin. Baka pumasok ng silid niya si Randy. Baka halikan na naman siya nito. Baka sapilitan nitong gawan siya na masama. Baka hindi niya mapaglabanan ang sarili na wag pumayag sa kung anumang kaspasukan na gagawin nito sa kanya. Napaigtad siya na marinig ang click ng pinto. Buhat dooy nakatayo na si Randy. Alam niya.
Nang marinig niyang mahinang hakbang palapit sa kama niya, pinilit niyang huwag magpahalata na gising siya. Sandra? Hindi siya kumibo at patuloy na nakiramdam. Sandra, patawarin mo ko pero ang hirap palang magtimpi. Pagkawikay bahagyang dumukwang ang binata, ginawaran ng halik ang pisngi na nakapikit. Lihim na napalunok ang dalaga. Katulad noon, tulad kagabi, naamoy niya mabangong hininga ng binata. Sandra, muling bigkas ito sa kanyang pangalan. Nang di pa rin kumikilos ang dalaga, muling dumukwang si Randy parang gawa rin siya ng halik. Ngunit sa pagkakataong ito, mga labi niyang inangkin ito. Napasinghap si Sandra at napilitang gumalaw. Ngunit bago pa siya nakapanulak, nahawakan ng binata ang mga kamay niya. Wag! Tanging nasambit ng dalaga ng saglit na makalaya ang mga labi niya sa mga labi nito. Ngunit muling naghari ang katahimikan sa loob ng silid na iyon nang hindi napakawalan ni Randy ang mga labi niya. It was a passionate kiss at alam ni Sandra, ilang saglit pati pagkakanulo niya na ang sarili. Ngunit wala siyang magagawa. Gagahibla na lamang ang natitira sa kanyang pagtitimpi. Nang magsimulang gumala sa kanyang katawan ang mga palad ni Randy, tuluyang napatid ang gahiblang katinoan ng dalaga. Ang mga braso niya kanina na walang kagalaw-galaw, ngayon ay kusang yumakap sa batok ni Randy. Maging ang kanyang mga labi na kanina ay nagpipilit ng sumara ay walang pakundang bumukas iyon at tinanggap ang marubdob na halik ng binata. Ang labis na kasiyahang pumuno sa puso ng binata, tila hindi nito kayang patunguhan. And this time, mas lalo pang naging mapusok ang si Randy. Ang mga palad itong nangangahas na dumama sa katawan ng dalaga ay mas naging mapusok. Walang pagdadalawang isip, mabilis na nitong inalis ang mga sagabal sa kanilang katawan. Tila nagising sa saglit na pagdadalawang isip, si Sandra nang maramdaman ng malamig na dapyo ng hangin sa kanyang balat. At nang pilit niyang lilinawin ang pag-iisip, na-realize ang dalaga, halos wala nang natitirang saplot sa kanyang katawan. Randy! Randy! Tinangka niyang manulak. Ngunit hindi na makakapayag ang binata na maputol ang nasimulan na. Please, hayaan mong patunayan ko sa iyo ang mali mong akala sa akin. Tila malamig na kamay na humaplos sa puno si Sandra ang mga katagang iyon. Nang muli nitong angkinin ang mga labi niya at nang simulang ituloy ng binata ang nasimulan, tila yagit na tinangay ng hangin ang lahat ng agam-agam sa kanyang puso. Bahala na! Ang mahalagay matuloy ang kaligayahang nadarama niya sa puso na mga yakap at halik na ipinagkalob sa kanya ni Randy. Matagal nang tapos ang kapusukan, ngunit nanatiling gising si Sandra. Ngayong nagtagumpay si Randy na maisama siya sa dako pa roon. Pakiramdam ng dalaga hindi na siyang dating sarili. God, katulad na rin ako ng mama ko. Handang magpakasakit dahil sa pag-ibig. Kung kayamanan ng hangad na lalaking to, masuyo niyang hinaplos ang pisngi ng katabi. I really don't care. Ang alam ko lamang sa mga sandaling ito, gusto kong paulit-ulit na malasap ang kaligayahan sa piling niya. Sandra? Gulat na nagmurat ng mga mata si Randy. Nagising ito dahil sa masuyong haplos ng palad ng dalaga. Bakit? Baga itong napabangon at kinabig siyang papalapit sa katawan. Wala, naisip ko lamang kasi. Wala na ako may pagmamalaki pa sa'yo. Nabisto mo ng damdamin ko at saka siya napahigpi. Natawa ang binata, masuyong kinintilan ng halik ang mga labi niya. Bakit? Ako rin na may ganon din. Mahal na mahal kita, Sandra. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Napahagat labi ang dalaga. Maniniwala ba siya? Naiiling na hinaplos ni Randy ang pisngi niya. Sandra, hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, hindi ba? May kalakip na pagdaramdam ang tinig nito. Napahikbi ang dalaga. How can I? Sa kalagayan ko ngayon, hindi malaman kung nakatakdang mabulag. Paano ko'y mapapaliwanag na mahal mo nga ako? Dahil hanggang ngayon iniisip mong kayamanan mo lang ang hangad ko. Galit na bumitaw ang binata sa pagkakayakap sa kanya. Kasi sayang, sana ay nakakita ka para na mo kung anong klaseng lugar ang kinaroroonan mo. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sagutin ang tanong niya, isa-isang dinampot ni Randy ang mga nahubad na damit at nagbihis. Kulang pang panahon ko para patunayan sa iyong pag-ibig ko. Gayunpaman kapag napatunayan ko na sa iyo ang bagay na yan, gusto kong malaman mong nakahanda pa rin ako na patawarin ka. Pagkawika niyon, lumabas na ng silid ang binata. Randy? Ngunit katahimikan pa rin ang narinig niya.
Wala nang nagawa si Sandra, kung hindi umiyak. Bigla ay tila siya nangungulila sa mga yakap at halik nito. Kung anong oras siya nakatulog, hindi alam ni Sandra. Nagising siyang masakit ang katawan at kumakalam ang sikmura. Randy? Ngunit walang sumagot. Kahit paka-paka pa ay bumangon sa kamang dalaga at ibinalot sa katawan ang kumot. Ngunit dahil hindi nakakakita, natisod siya sa paanan ng mesita. Paka-paka pang tumayo ang dalaga at sa napaka-helpless na kalagayang iyon, dahan-dahan niyang inalis ang nakatakip sa bulag na kanyang mga mata. Unti-unti na siyang dumilat. Sa una ay malalabong kulay ang nakikita ni Sandra. Kalaunan, unti-unti na iyong lumiliwanag. Hanggang magkahugis ang liwanag, ang malambot na kama, ang mamahaling gamit sa loob ng kanyang silid. Ang karangyaang namulatan, tila isang prinsesang nababagay ang silid sa kanyang kinaroroonan. Hindi ako bulag. Nakakakita ako. Nakakita ko lahat ng bagay na narito sa loob ng silid ko. Tuwang-tuwa humakbang siya papalabas. Randy! Ang magarang kaayusan ng sala, ang carpet at sahig, ang mamahaling gamit sa paligid. Yun lang ang sumalubong sa kanyang paningin. Randy! Nakabibiging katahimikan ang tugon sa kanya. God! Tuluyan bang nagdamdam sa kanyang binata at iniwan siya sa lugar na yon? Sandra! Napabaling sa likuran ang dalaga. Ang gwapong mukha ni Randy ang sumalubong sa kanyang paningin. Bakit mo inalas ang benda sa mata mo? Pagalit nitong tanong habang humahakbang papalapit sa kanya. Baka kung mapano yan at... Randy! Hindi ako bulag! Hindi ako mabubulag! Walang babalang nayakap niya ito. Talaga? Nakikita mo ko? Kahit ang binata, kinabakasan ng katuwaan sa natuklasan. Oo, nakikita kita. Nakikita kong paligid. Nakikita kong karangyang ito. Oh, Sandra! Sukat to'y tuwang-tuwang nayakap siya ng binata. Maya-maya saglit inilayo ni Randy ang dalaga. Matiim na nitigan ang magandang mukha niya. Randy, Sandra, at dagdag po ang mga labi nila. Hanggang ang halik na yun nagmistulang mitsa upang masindihan ang apoy sa pagitan nila. Saksi ang marangya at maluwang na sala. Minsan pa nilang nalasap ang tamis ng pag-ibig na nagkukumiyaw sa kanilang mga puso. Kaninong bahay na to? Nakatitig sa kisame si Sandra habang nakaunan sa bisig ni Randy. Tapos na ang kanilang pagkalimot at ngayon, sabay nilang ipapahinga ang pagal na katawan. Sa akin, mayaman ka pala? Tila nabibikig na wika ng dalaga. Hiyang-hiya siya sa isiping ganoon na lamang kung hamakin niya ito. Natawa si Randy at isang mabilis na halik sa pisngi niya ang ginawa nito. Actually, kaya kong bilhin ng mga pabrika at garment factory mo. Sa himig na nagbibiro, ngunit hindi nakabawas iyon sa nadaramang pagkapahiya ni Sandra. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hinayaan mong hamakin kita at pagbintang ng oportunista? Para ano? Para masabihan mong mayabang? Hindi na kailangan malaman mo pang libangan ko lang talaga ang pagiging detective. Well, siguro mahilig ako sa thrill. Anyway, bakit yun ang pinag-uusapan natin? Bakit di natin pag-usapan ang tungkol sa kasal? Kasal? Kasal natin. Akala mo, makakapayag pa ako na hindi tayo makasal kapag tuloy ang gumaling ang mga sugat mo sa katawan? Aba, mahirap na. Nariyan yata si Jade na makulit sa panliligaw sa'yo. Isa pa, gusto ko na rin makarating ka sa asyenda namin sa Cebu. Kung nagustuhan mo itong bakay-bakasyonan ko, lalo ka mag-e-enjoy sa asyenda. Papakasalan mo ko, kahit pinagdudahan ko ang katapatan ng pag-ibig mo? At bakit hindi? Anyway, ang pagpapaubaya mo ay sapat na para maglubag ang kalooban ko. It means na kanda ka pa rin tanggapin ako kahit inaakala mong kayamanan mo lang gusto ko. Pero, shhh! Nilagay nito ang hintuturo sa mga labi niya. Don't want to hear any buts from you. Ang gusto ko sa mga sandaling ito, maulit ang ginawa natin kanina. Ha? Ngunit bago pa nakapagprotesta ang dalaga, nakayumos na siya ng halik ni Randy. Na maghari ang katahimikan sa bahaging iyon ng sala, nagliparan ng mga ibong nakadapo sa pasimanan ng bintana. Ayaw nilang masaksihan na nakahihiling pag-iibigan ng dalawa. At dahil batid na Randy at Sandra na solong-solo nila ang bahay na iyon, paulit-ulit nilang inangkin ang isa't isa. Kung may natitiramang pag-aalinlangan sa puso ni Sandra, tuluyan ng marahil iyong tatangayin ng mainit na yakap at halik ni Randy. Her proud heart na muntik na siyang ipahamak. Salamat na lamang at makulit si Randy.
Dito na po nagtatapos ang nakakakilig na kwento ng pag-ibig ni Sandra at Randy. Sana po'y nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon. Muli po mula sa puso, lubos po ako nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking channel, ang Romea TV.